Okay, good afternoon everyone, no? My family, heart relatives and friends. Gabi na. 7:14 na, 7:14, no? So panghabol ako, agaw ako sa liwanag, okay? Dito sa ating daily bread with devotion, healing, pray with Jesus calling with the promised blessing, okay? So ito yung ating pang-araw-araw na pagkain ng ating kaluluwa, ng ating bahay ng Panginoon Diyos, templo, church, no? Storehouse ng kanyang mga precious, glorious word of God, okay? Sa kanyang sa kanyang libro ng Biblia, okay? So tayo po magpasalamat sa Diyos, no? Lord, thank you for yesterday, today, and tomorrow, for another day, another year, or until your will be done, okay? Yun totoo niya, no? Hindi not our will, but because of His will, no? We're still here, or we'll still be gonna be with Him, okay? When we do repentance, ask forgiveness, surrender all our sins, and be ready to receive His Holy Spirit, no? In our mind, in our heart, no? In our temple, okay? That's the way it is, okay? So tayo po yung magsalo-salo, kumain, mag-serve kay Lord, okay? You wanna come here? Come here. Alright. Yan po ang ating ginagawa ngayon, okay? So tayo manalangin, okay? Don't go down, don't go down. So, alright, I'm gonna put the owl away. Bye, owl. Micah. Go. So once again po, no, kamusta sa inyo lahat? Tuloy-tuloy lang tayo, no? Basta tayo po yung mananalangin, no? Tayo nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to fulfill my general compassionate service dedicated to you, and at the same time dedicate to all these people who's been watching this accidentally, intentionally, unintentionally, rationally, mentally, Lord God. May your blessing and glory and peace and provision and protection be upon all of us, okay? As our shield, as our protection in our everyday life of living, in second, minutes, hour, day by day, week by week, month by month, year by year, Lord God, that you allow us to be here, to breathe with our loved ones and family, heart relatives and friends in your holy mighty name, Jesus. And Lord, healing prayer, no? Healing prayer for all of us. Oh, I know to myself, Lord God, and you know, Lord God, as our God, all of us have sickness and illnesses. All of us have sickness and illnesses, even the world, Lord God. Please heal the world the way you heal us, Lord God. Heal us and the world, Lord God, so they may come back to you in your godliness way, in your godliness life, Lord. With your Christianity life, no? Live like you, walk with you, take our cross and follow you. That's the way you ask in the Bible, Lord God. And do repentance, ask forgiveness, surrender all our sins, and be ready to receive your Holy Spirit, no? Together in our Holy Ghost, as our body, as your temple, as your church, as the storehouse of your precious, glorious gospel, Lord God, from the whole sacrament of book of Bible, Lord God, in your holy mighty name, Jesus. And Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of war, Lord God, all over the world, worldwide, Lord. I include each and everyone, all kind of nationality, all kind of religion, whether they're good or bad, from present to the lowest civilian person, from rich to the poor. I include each and everyone, Lord God, in this daily bread, no? With devotion, healing, prayer, with Jesus calling, with the promised blessing, Lord God. In your holy mighty name, Jesus, amen, okay? Medyo binilisan ko na konti kasi habol ako sa liwanag, no? Gusto ko mabasa ko sa liwanag, no? Pero si Lord tutulungan ako niyan, okay? Medyo mabilis nga lang ating sharing, alright? But here we go, okay? But here we go, alright? It's wet daw, it's wet. Na yung sinasabi din nyo naririnig. Okay, dito tayo sa ating daily bread, no? Dito tayo sa ating daily bread, no? Hebrews chapter 4 verse 14 to 18, no? Chapter 14 or to 18, or maybe sandali, no? Check natin, no? Oh, ito yung chapter 12 to 16, no? Chapter 12 to 16, okay? Ang Hebrews natin chapter 4 verse 12 to 16 ang babasahin natin. Tapos 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11, okay? Here is the message of these two, no? Hebrews and 2 Corinthians, no? Lord God, I choose to thank you for my weaknesses, no? My infirmities, my inadequacies, physically, mental, no?
emotional, rational, okay? For the ways I fall short, what people view as ideal, okay? For my feelings of helplessness and inferiority, and even my pain, okay? And distresses, your grace is sufficient for me. For your strength, no, is made perfect in my wickedness, okay? Weakness, okay? Excuse me, no? Kumatay ng lalamunan ko kasi po humid, napakainit sobra, okay? Alright? So, yan po yung ating, basahin ulit natin, no? Lord God, I choose to thank you, no? Lord God, I choose to thank you for my weaknesses, no? My infirmities, my iniquities, physical, mental, emotional, rational, for the ways I fall short of what people view as ideal, for my feelings and helplessness and inferiority, and even in my pain, no? And even in distress, your grace is sufficient for me, for your strength, no? For your strength, no? For your strength, okay? Is perfect in my weakness, okay? Perfect sa aking kahinaan, okay? Sa ating kahinaan, okay? Day 12, 12 na araw, no? Panginoon Diyos, pinili kong magpasalamat sa iyo para sa aking kahinaan, aking mga kakulangan, physical, mental, rational, relasyonal, no? Para sa mga paraan na hindi ko naabot, kung ano ang itinuturing ng mga tao bilang perpekto para sa aking mga damdamin ay kawalan ng kakayahan at kababaan, at maging ang aking sakit at pagkabalisa, no? Pagkabalisa, ang iyong biyaya ay sapat na para sa akin, sapagkat ang iyong lakas, no, ay maging ganap sa aking kahinaan, okay? Ako po nagkakasakit, naggaganito, ganun. Pero ang lakas ko po nasa kanya, no? Nasa kanya, no? Pinagkakalob niya sa akin ang lakas niya, okay? Ang lakas po niya nasa akin, okay? Salamat ako sa Panginoon Diyos at ako umabot pa sa ganitong edad, no? 79, okay? Alright. Now, dito tayo sa ating first scripture, no? Sa Hebrews chapter 4, verse 12 to 16, okay? Here is the message, no? For the word of God, no? May pintura pa ako sa kamay ko, no? Kasi nagsasadline tayo para may konting pera, may tulong naman kay Mrs., no? Kahit na tayo tumatanggap na kaunti, siyempre hindi pa rin sapat yun, okay? So, binibigyan na tayo ni Lord ng trabaho gusto ko, yan ang totoo nun, okay? So, dito tayo sa ating verse 12, no? For the word of God is quick, no? And powerful and sharper, no? Than any two-edged sword, no? Piercing even the dividing asunder of soul and spirit, no? And of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart, okay? Verse 30, no? Neither is this any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eye of him, no? With whom we have to do, okay? Verse 40, no? Seeing then that we have a great high priest, no, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Verse 50, no? For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted as we are, yet without sin, okay? Verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need, okay? In times of need, okay? So, basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, no? Mga taga-Hebreo, na 4, versikulo 12 hanggang 16. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, no? Nasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, okay? At mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, no? Mas matalas pa do, no? Kung may jungle bulo ka, pag hinasa mo, pag nilagay mong buhok, nahihiwa ng t-shirt, hindi natigil hiwa, no? Ang salita ng Diyos mas matalas pa doon, okay? Okay? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, no? At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu,
at mga kasukasuan ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso. Okay? Anong iniisip natin at ng ating puso, alam niya. Okay? Wala tayong tatago sa kanya. Maloloko natin kung sino-sino, kapuso, kapamilya, kamag-anak, kaibigan, no? Kapatid, lahat maloloko. Siya hindi natin kayang lokohin. No? Maaari magbiro kayo pero hindi siya nabibiro. Okay? Hindi siya mabirong tao. Okay? Versikulo 23, at walang sino mang nilalang na hindi nahayag sa kaniyang paningin. Kasasabi ko lang, okay? Ngunit ang lahat ng mga bagay na ay hubad sa hayag at hayag sa harapan ng mata niyaong ating pinagsusulitan. Okay? Versikulo 14, yaman ngang tayo mayroong isang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan na si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Okay? Versikulo 15, no? Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Okay? Versikulo 16, no? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Okay? Yan ang sinasabi ng ating Hebrews chapter 4 verse 12 to 16. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hebreos 4, kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 16, no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de Dios filios y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Versículo 13, ¿no? Y no hay cosa criada que no sea más manifiesta es en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas, y los ojos de aquel y tenemos que dar cuenta. Okay? Versículo 14, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿no? Rentangamos nuestra profesión. Okay? Versículo 15, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tan tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Versículo 16, ¿no? Asiquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Now, dito tayo sa ating Corinthians, no? Puntahan natin yung Corinthians, no? 2 Corinthians, no? 2 Corinthians chapter 12 verse 7, chapter 12 verse 7, 11, okay? Chapter 12 verse 7, 11, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me as a thorn in the flesh, no? The message of Satan's, and buffet me, no? Lest should be exalted above measure. Verse 8, no? For these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Verse 9, no? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect, no? And weakness must gladly, therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Okay? That the power of Christ, no, may rest upon me. Okay? Yan po totoo niyan. Okay? Gusto ko maramdaman din yung nararamdaman ko bilang anak din niya. Okay?
verse 10, okay? Therefore, I take pleasure, no, in infirmities and reproaches, in necessities and persecution and distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Oh, lagi ako may sakit, laging ganito, no? Nag-uubo, masakit ang katawan, but I am strong. Yan po ang totoo niya, no? Hindi po biro-biro yan, okay? Verse 11, no? I am become a fool of in glorying, ye or you have compelled me, for I ought to have been commanded of you, for in nothing am I behind the very chiefest apostle, taught I be nothing, okay? So basahin natin sa Tagalog version, no? 2 Korinto, pahina 12, versikulo taludtod talata, no? 7 hanggang 11, okay? Versikulo 7 hanggang 11, okay? Here is in Tagalog version, no? At nang ako'y wag magpalalo ng labis, no? Dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, at binigyan ako ng isang tinik na salaman ng isang sugo ni Satanas, no? Upang ako'y tampalin nang ako'y wag magpalalo ng labis. So, versikulo 8, tungkol dito'y may 3 akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin, no? Versikulo 9, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo, okay? Versikulo 10, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakaapi, sa mga pangangailangan, at sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako'y malakas. Okay, yan po ang totoo niya, no? Kapag ako'y mahina, ako'y malakas, okay? Nag-uubo ko, malat, no? Masakit ang ulo, masakit ang likod, pero nasa kanya ang lakas, no? Nasa kanya nagbubuhat, okay? No? Ang sabi, no? Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, no? Sa pagkakaapi, sa mga pangangailangan, at sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako'y malakas. Versikulo 11, ako'y naging mangmang, no? Pinilit ninyo ako sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan, no? Hindi siya nahuli, no? Ang sabi niya, bagamat walang kabuluhan, no? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, okay? 1 Corintios kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 11, okay? Here is in Spanish, no? In Spanish, no? Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no? Versículo 8, porque este es dada por el Espíritu palabra di sabiduría, e otro palabra di sabiduría, e otro palabra di ciencia, según el mismo Espíritu, no? Versículo 9, no? Versículo 9, e otro por el mismo, no? Espíritu, otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10, otro el hacer milagros, otro, ¿no? Otro profecía, otro discernimiento de espíritu, ¿no? Otro diversos géneros de lenguas, y otro interpretación del lenguaje. Versículo 11, ¿no? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿no? Repartiendo cada uno en particular como Él quiere, okay? Yan ang sinasabi, okay?
Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito na ngayon tayo sa ating ibang scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa Kings, no? 1 King chapter 19 verse, no? 1 King chapter 19 verse 11 to 50, no? 1 King chapter 19 verse 11 to 50, no? And he said, no, go forth and stand upon the mount before the Lord, and no, and I behold the Lord pass by, a strong wind rent the mountains and break in places, no, the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind, and after the wind an earthquake, but the Lord was not in earthquake, no? Verse 12, no? And after the earthquake, no? And after the earthquake, a fire, and the Lord was not in, no? At the fire, and after the fire, a still small voice, okay? Verse 30, no? And it was so when Elijah heard that he wrapped his face in the mantle, no, and went out, no, and blood I entering in of the cave, no, and behold, I there name, no, I there came, and behold, I there came a voice, no, a voice unto him, and said, what dost thou here, Elijah, no? Yan ang sinasabi. Verse 40, no? And he said, I had been very jealous for the Lord God of hosts, no? Because the children of Israel have forsaken thy covenant, no? Thrown down thine altars and slain thy prophets with the sword, no? And I only aim left, no? In my life is take it away, okay? Kumbaga sa kanya nang naiwan, parang nagsisipas at naiwan pa siya, no? So, basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, no? Mga hari pa, mga hari pa na 11, versikulo 11 hanggang 15, no? Ang kaniyang sinabi, ikaw ay umaon at tumayo, no? Sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon, no? Sa harap ng Panginoon, at narito ang Panginoon, no, ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin sa pagpuputol-putol at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin, no? Pagkatapos ng hangin ay lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol, no? Versikulo 22. At pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong ng tubig, no? Bulong ng tinig, isang marahang bulong ng tinig, no? Versikulo 23. Ang nangyari nang marinig ni Elias ay tinakpan niya ang kaniyang muka na kaniyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan at sa yungib, no? Ang ano to, no? At narito dumating ang isang tinig na sa kaniya ay nagsabi, ang ginagawa mo, Elias, no? Anong ginagawa mo, Elias? Ang tanong sa kanya, no? Versikulo 14, no? At kanyang sinabi, ako'y naging totoong marubdog dahil sa Panginoon, no? Dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, no? Ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang isang tipa, no?
ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong propeta at ako'y lumangang ang pagkasabi no, at ako lamang ang naiwan no, kaniyang pinag-uusig ang buhay ko upang kitilin, okay? Kitilin, patayin, okay? Versikulo 15, no? At sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay yumao, no? Bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco, at pagdating mo ay iyong pahiran ng langis si Hazael, okay? Upang maging hari sa Syria, okay? Maging hari sa Syria, no? So, pinabibinyagan niya, ibig sabihin, okay? Yung tong si pinabibigyan niya tong si si Hazael, okay? Si Hazael, no? Yan ang sinasabi. Now, let's go to read sa Spanish, King Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 15 sa Spanish, no? Here is 2 King, no? 2 King chapter 12 verse 10 to 14, no? 2 Kings chapter 12 verse 10 to 14, okay? Here is the message, no? Here is the message, no? And it was so when they saw that there was much money in the chest, no, that the king, scribe, and the high priest, no, come up, and they put up in bags, no, and told the money and told the money that was found in the house of the Lord. Verse 11, no? And they gave the money, being told into the hands of them that did the work, no? That oversight of the house of the Lord, no? And they led it out to the carpenters, no, and builders, no, and wrote upon the house of the Lord, okay? Verse 12, no? And to mansion and heavens of some, no, and to buy timber and hewed stone to the repair, to the breadth, no, of the house of the Lord, no, and for all that was laid out for the house of repair it, okay? Verse 13, okay? Howbeit, no, there were not made to the house of the Lord bowls of silvers and snoopers, basins, trumpets, any vessels of gold or vessels of silver, and of the money that was brought into the house of the Lord, no? Verse 14, okay? And they give that to the working men and repaired, no, therewith the house of the Lord, no? The house of the Lord, doon dinala, okay? So, basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Nahirapan ang mata natin kasi agaw ng liwanag, okay? So, dito tayo sa Tagalog, 2 King, pahina 2 Hari, no? Pahina 12, versikulo 10 hanggang 14, okay? In Spanish, no? 2 King, Kapitulo 12, versikulo 10 hanggang 14. Here is in Tagalog version, no? At magkagayon nang makita nila ang maraming
salapi sa kaban na, na kalihim ng hari at ng dakilang saserdote ay sumumpa at kanilang isinilid sa mga supot at binilang ang mga salapi at nasumpungan sa bahay ng Panginoon. Okay? Versikulo 11, at ibinigay nila ang salapi sa at binigay nila ang salapi na tinimbang sa mga kamay nila na gumawa ng gawain na siyang mga taga pangasiwa, no, sa bahay ng Panginoon, at kanilang banayad sa mga binayad sa mga anluwagi, no, sa mga manggagawa ng naggumawa sa bahay ng Panginoon. Okay? Versikulo 12, no, ang mga nagdaras, no, at sa mga mangdadaras, no, at sa mga mangdadaras na bato, at sa mga mananabas ng bato, at sa pagbili ng mga kahoy at mga batong tabas upang husayin ang mga sira ng bahay ng Panginoon, no, at sa lahat ng magugugol sa bahay inyong husayin. Okay? Versikulo 23, ngunit walang ginawa para sa bahay ng Panginoon ang mga tasang pilak, mga ginto, mga mangkok, mga pakakak, anumang mga kasangkapan ginto o mga kasangkapang pilak sa salapi na napasok sa bahay ng Panginoon. Okay, versikulo 14, no, sapagkat kanilang ibinigay yaon sa kanilang mga manggagawa, naggawain, no, at pinaghusay ng bahay ng Panginoon, no, at ipinaghusay ng bahay ng Panginoon. Okay, doon ginastos, ibig sabihin. Okay, now let's go to our second video. Okay, second video na tayo, right? Pinapawisan ako, talagang humid, mainit, walang hangin, no. Ang puno hindi man lang nagalaw. Okay.